Welcome guys, dito naman po tayo sa aking second episode of vlogging na walang kwenta. Gusto mong maging drummer, anong kailangan mong gawin? Nung una, importante si drummer, meron kang drumstick. Yan, pag wala ka nyan, good luck sa'yo. Sa drumstick kailangan meron kang drumstick, kahit saan pwede ka pumalo. Pangalawa, kailangan mo ay ang basic beats, ang tugtugpak. Yan, kailangan mo yan. Sunod, ang kailangan mo ay kailangan mo ng kabanda. Kailangan mo ng kabanda. Pag wala kang banda, mukha ka nun. Oh, magigig ako. Tapos ikaw lang mag-isa, no? Pangalan banda mo? Solo flight. Ako po ang bandang solo flight. Yun. Pagdating sa music at gusto mong maging drummer, ano bang music ang pwede mong pakinggan? Kung nag-umpisa ka pa lang, pakinggan mo mga ballad. Yan. Kasi mga ballad, mababagal lang siya, tsaka talagang maririnig mo yung mga beat niya, tsaka precise yung mga ano nila, yung mga feel niya. Mabagal lang siya, so madali mong masundan yan. Kasi ako nagsimula ako, mabilis agad ako eh. Simula ako, Green Day kaagad. Actually, hindi Green Day, never mind. Mabilis din, kaso yung Eraserheads, Alapa Up. Yan. Mga medyo may tuli na kaagad. Tsaka yung yung mga Parokya ni Edgar, mga Halaga, yan. Yan ang diyan ako nag-umpisa. Medyo mabilis pa rin siya sa regular na papakinggan mo na kung nag-umpisa ka pa lang. Yun nga. So, kung bakit naano ko yung drums, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, tutugpak. Pero tinuro lang sa akin nung kaibigan ko, gitarista yun. Shoutout kay Loy. Bulunggoy, yung pangalan niya, Bulunggoy. Tinuruan niya lang ako ng ng tugtugpak na dapat ang hi-hat. Actually, pala tayo, no? Pang tao pala yung video natin. Yung clapper, kailangan clapper tuloy-tuloy. Yan, pagkatapos niyan, tsaka mo siya lalagyan ng beat. Yan, yung bass. Pagkatapos ng bass, lagyan mo na yan, dyan ako nagsimula. Kaya medyo, self-taught lang. Gumawa kami ng mga galon. Pati nga, gagawa kami ng nung tawag nito, yung bass pedal na gawa sa kahoy. Alaala ko yun, no? Tapos gagawa kami ng mga yung mga ng gasolina. Tapos lagyan namin ng alambre, tsaka mga tansan sa ilalim, mo. Pinalo mo, pang, tunog talaga eh. Tunog eh. Ayun, mahirap gawin yung mga lalo na yung gerong flat. Gagawin namin hi-hat yun. Yun ang hi-hat namin. Tapos cymbals, kahit isang cymbals lang, kahit basta may kumalampang, yun cymbals na yun. Pero hi-hat tsaka bass, yan ang hirap gawin yan. Basic na yan. So, balik pala tayo sa papakinggan. Ayun nga, kung gusto mo magbalad ka. Pero ako nagsimula ako sa punk rock, baligtad ako eh. Kailangan pa-atasay. Ako, mas mabilis ka agad ako. So, mas maganda mag-umpisa ka sa mabagal dahil mas madaling bumilis kaysa sa bumagal. So, kapag puro mabilis ka, tendency ng palo mo, mahirapan kang magbagal. Yan ang kaibahan kapag nag-umpisa ka sa mga mabagal. Lalo na yung mga iba, di ba? Mahilig mag-metal. May tinuruan ako noon, katrabaho ko dati. Hindi pa siya marunong. Tapos pinakinig ko siya ng mga metal. Ayun, nagsimula siya sa metal. Hindi siya marunong hindi siya marunong at least mag-punk rock, di siya marunong. Gusto niya talaga yung mga mga blast beat na
Yun. Yun nga. Hindi siya makabagal. Hirap na hirap siya. So, yan. Magbabagal ka muna bago ka magmabilis. Influence. Mahalaga ba ang influence? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Huwag kayong tutulad sa mga kung ano-ano mga pinapakinggan tapos yung nature ng palo mo hindi naman ganon. Nakaka-bad trip yun. Tsaka syempre, depende rin sa kabanda mo. Kasi kung ang nature mo, si Travis Barker, yan ang influence mo, Travis Barker. So, pag gumawa ka ng composition, kailangan may halo ni Travis Barker kahit konti, di ba? Wala namang pinagkaiba sa gitara yan eh. Kung nakikinig ka ng mga death metal, kailangan death metal yung riffs mo. Kung hindi mo maabot yung riffs mo na death metal, sorry na lang. Bagsak mo, rock. Or metal rock o kung ano man yun. Basta yung influence, mahalaga yan. So, bakit nakakatulong ang influence? Kasi ang influence, maganda siyang base para sa paggawa ng composition. Tandaan niyo yan. Kasi, okay, may mga idol kayo. Kung in-idol mo ang Bamboo, sabihin natin Bamboo, sige, international, in-idol mo Incubus, pag gumawa ka ng composition, yan ang magiging palo mo. Yan ang tandaan. Unless, depende sa banda, makabanda mo. Diba? Pero usually, mga range naman yan. Ano naman, Incubus or Bamboo. Lalaro yan sa alternative eh. So, yan mga influence mo. Pero kung influence mo punk rock, may mga extreme punk rock tulad ng Snake Shoes or Rufio. Yan, titindi yan, men. Tapos meron din pop punk, which is Blink, mga ganyan, mga Green Day, mga punk punk yan, mga hindi tulad ng mga Snake Shoes na mga Snake Shoes ganyan. Mga Rufio, ganyan, mga extreme punk yan. Meron din na tinatawag na punk rock. Yan. Yung mga punk rock, minsan nakala mo metal sila eh. Pero minsan nakadrop na rin sila eh. Yung mga punk rock. May mga bagsakan na rin sila ng may mga bagsakan na rin yung mga ganyan, mga punk rock eh. Kasi hindi ako makapaghataw kasi may tao sa baba. Mahirap na. Tulad ng Trice, Seosin yan, mga punk rock yan, old school punk rock, Bad Religion, Bad Astronaut, yan, mga magaganda yan. Mga magagandang punk rock yan, Rise Against, ganda niyan. Yung I Will Survive ata yun, I Survive or Survive ata yung title nun. Ganda ng kanta yun. Pero magaling din Snake Shoes. Yan. Anyway, yun nga. Influence na katulong yan gumawa ng composition mo. Ngayon, ang gagawin mo, meron ka ng influence, alam mo na yung basic needs, meron ka na rin alam paano maglaro. So, ano nang gagawin mo kapag may composition na? Siyempre, kailangan mo ng skills, tsaka kailangan mo ng tawag nito, musical knowledge. Doon na papasok yung kung paano mo ka, kasi ako nagsimula ako marunong ako mag-gitara eh, kaya hindi ako masyado nahirapan kumuha ng mga beat. So, kapag may tinapunan ako ng mga bukod sa metal, yung talagang metal hindi yung metal-metalan lang. Nakala mo metal talaga. Yung talagang metal, yan. Shout out to Beros Lobel. Pero ako metal, yan, mahirap, kailangan tuntulong yan. Pero ang mga regular na riffs lang, alam ko na kung saan bagsak niyan. Tsaka may mga gitarista na magaling magbale. Yun ang magaganda, yung magagaling magbale na meron silang yung hati-hati yung mga intro nila, hati yung mga verse, may chorus, nagkaka-bridge pa, and may mga ganun magtipa ng gitara eh. Kahit sabihin mong basic lang.
Pero yung pagka-construct nila ng kanta, yun, magagaling. Masarap gano'n. Masarap paluan yung mga gano'n. Pero kung yung mga death metal talaga, yan, mga extreme. Katulad nung, kasi may technique, in the Faceless, technical kasi yun eh. Yung mga blast rate nila kakaiba. Yung mga Cannibal Corpse, yan, Cannibal. Puro ganun-ganun na yun. Yun nga, influence kapag gumawa ka ng composition. Importante yan. Suggest ko makinig kayo ng progressive. Ganda yan, progressive. Lalo na Dream Theater. Oh, yes. May iba't iba kasing klaseng progressive eh. May progressive metal, progressive rock and roll, may progressive na symphony. Yun, madami. Pero Dream Theater pinakamaganda sa lahat. Uy, bago pala matapos ang lahat, meron palang nagtanong sa akin last time na importante ba ang double pedal. Gaya ng sabi ko, sa lahat ng kanta, depende yan. Kung mag-focus ka sa single pedal, kailangan ang ibabaw mo matindi. Kailangan matindi ka sa ibabaw. Tulad ng, gaya nga ng slip token. Yun nga lang, versatile kasi yung sa slip token. Pero kung magsi-single pedal ka, either mabilis ka para mapawaw mo sila, or matindi ang ibabaw mo na makalat ka mag drums na hindi naman just nakalat, pero kailangan kahit alternative ka, makalat ka pa rin. Alam mo yun, makalat ang palo mo, hindi unison na alam na kagad nila na pakinggan lang ng tao ng kalahating araw o 2 hours nang alam niya na yung kanta mo. Diba? Sagwa naman nun. Yun nga. Yun. Pero ang double pedal, depende yan. Depende. Pero meron kasing tulad ko, ako, inaral ko yung double pedal. Pero hindi pa rin ako hindi pa rin ako satisfied kasi meron talagang technique. Pero usually kung mga rock lang, maganda may double pedal kasi pwede siyang pandaya eh. Alam mo. Pero sa punk rock, kailangan single pedal. Sa panahon ko kasi pag naka-double ka, madaya ka. Lalo na pag tumugtog ka ng mga slick shoes, tapos naka-double pedal ka. Parang mo yun, parang kasi slick shoes, mabilis na tugtugpak yun na ewan ko kung gaano kabilis yun. Parang mabilis na tugtugpak yun talagang pakinggan nyo yun, slick shoes. Maganda kasi pandayan double pedal, lalo na sa mga triplets. Quads. Yan, mga pandaya sa yun. Pandaya lang naman double pedal eh. Pero hindi siya essential. Nasa sa'yo kung gusto mo mag double pedal. Pero maganda mag double pedal kasi may mga kanta na maboboring ka. Yan, tirahan mo ng double pedal. Gusto mo. Yan. So, yun. Anyway, medyo sana nakaintindi kayo sa episode 2 ng mga drumming technique pang tao. Hindi yung puro notes na, alam mo yun, dito high-end. Sisimula pa lang ikaw. So, remember, di tayo magaling. Papanggap lang tayo. So, episode 3. Tayo nyo.